3, verse 1-6 na ganito po ang sinasabi. Ang ahas ang pinakapuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niya. Sinabi ng Diyos na huwag kaming kakain, hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain, kami ay mamamatay. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang niya ng Diyos sapagkat alam niyang kakain ng bunga niyon ay makakaunawa sa Kanya. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman niyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Makakaupo na po ang kapulungan. Good morning po sa ating lahat. Ito po yung kauna-unahan ko na pagtayo dito sa pulpito sa panahon po na worship service. At baka ito na rin po yung last. Nagpapaalis lang po ako ng kaba. Medyo naririnig po yung tibok ng aking puso kumakabubo sa tindi po ng kaba. Unang-una po dahil marami pong kaharap na pastor. Tatlong magagaling na mga pastor at mga miyembro na may kaalaman sa hermeneutics at homiletics. Tayo po ay sandaling manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, patuloy po kami nagpupuri sa inyo, Panginoon. Nawawa po, Panginoon, ang iyong banal na presensya ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin sa pakikinig, pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong local calendar, ang linggo pong ito ay itinakda natin para po siya maging CE Sunday. Kaya hindi man po dapat ang inyong pong lingkod ang naging tagapagsalita ngayong linggo. Ang topic po natin ngayon ay nilagyan po ng topic, why we need to study the Word of God. Ang kasaysayan po ng paglikha ng Diyos sa tao, doon po sa aklat ng Genesis, mula po sa alago. Hiningahan niya ang tao sa ilong, nagkaroon ng tao ng buhay. Pero ang tao po ay meron siyang pangangailangan. Pangangailangang material na sa paglikha po ng ating Panginoon ay ipinrovide sa tao. Pangangailangang sosyal. At higit sa lahat, pangangailangang spiritual. Na dapat unawain ng tao ang salita ng Diyos. Bakit ba kailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos? Baka naman pwedeng hindi lang. Ito po yung unang puntos na nais kong pagbulay-bulayan natin ngayong umaga. Una po, sapagkat tayo ay mahina at may kahinaan. Sapagkat tayo ay mahina at may kahinaan. Ito po ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 3 verse 1 and 6.
15:17, yung pagkalikha ng Diyos. Ano ba yung tagubilin ng Diyos sa tao? Pwede mong kainin lahat ng nandyan sa iyong paligid. Huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman dahil ang tao ay mamamatay kapag pinakain or kinain ang bunga ng ibabaw. Ano po ba yung kahinaan ng tao? Lahat naman tayo aminado na meron po tayo kahinaan. Maging ang inyong likod, maraming kahinaan. Unang kahinaan po ng tao, ang tao ay madaling maniwala. Madaling magtiwala. Dito po makikita natin ang kahinaan ng tao dahil mas naniniwala ang tao sa sabi-sabi o sa sinasabi ng ahas na si Satanas kaysa mas maniwala at sundin ang sinabi ng Diyos sa kanya. Bakit ba biglang pumasok si Satanas doon sa eksena ni Eva, doon sa creation? Alam ni Satanas kung ano ang kahinaan ng tao. Alam ni Satanas kung ano ang kahinaan ni Eva. So, nung malaman ni Satanas na nag-iisa lang si Eva, na namamasyal doon sa Garden ng Eden, biglang pumasok sa eksena si Satanas. Gumamit po si Satanas ng matatamis na pananalita. Mga quote-and-quote pambobolang salita. Ginamit niya ito upang mapaniwala niya si Eva. Kasi kung titignan po natin dun sa Genesis, medyo meron pang pagsang-ayon, merong pagsunod itong si Eva sa sinabi ng Diyos na si Yahweh. Sabi ng Diyos, bawal itong kainin. Pero, nung pumasok yung matatamis sa salita ni Satanas, biglang nabuhay o naging mahina yung patatag na pundasyon ni Eva. Nung marinig niya po yung salita na magiging parang Diyos ka na rin, pumasok po yung motibo, sariling motibo ni Eva. Nabola po siya. Nalansi po siya ni Satanas. Para po dun sa mga kabataan, para po itong katulad ng isang tao na nanliligaw sa kanyang napupusuan. Gagawin niya po yung lahat para mapabilib niya yung babae. Kung kinakailangan bulahin, kahit na hindi na ang sagot ng babae, nadadivert pa niya ng oo. So, ganun po si Satanas. Alam niya ang kahinaan ng isang tao. Ano pa po yung pangalawang kahinaan ng tao? Ang tao po ay madaling masulsulan at masuhulan. So, tinignan ko po yung salitang suhol, maluhol, ito po yung nanggagatong, sa amin pong salita, nanggagatong. Kumbaga, nanggagatong sa isang sitwasyon